Part 49, Finale, Hera. Nakatingin ang doktor kay Draco nang siya'y pumasok habang siya'y nakatingin sa batang inooperahan sa likod. Complications may arise via a relative. That is the new study according to HSA. I am not the father and we're not related. Ani ang di maitikalang tingin sa batang di niya matiyak kung makaliligtas ba. Okay, pre-transfusion testing first. This will not consume too much time. Tumango siya at saka sumunod nang siya'y hilahin sa isang higaan. May distansya siya kay Drake. Kung ano-anong ginagawa sa kanya habang nakahilata siya sa higaan, pero mga mata niya'y nakatutok lang sa batang nakikipaglaban sa kamatayan. Dropping. His heartbeat is dropping. Ana isang nurse kit napapikit siya na makita niya. Dire-diretsong guhit ng heartbeat ni Drake sa monitor. Jesus, no! Inilis siya ni Draco ang tingin na makita niyang inire-revive ng mga doktor si Drake. Nakakaawang itsura nito at kahit anong tapang niya bilang lalaki, hindi niya kayang nakikita niya ngayon. Ang sakit. Sobrang sakit na kahit di niya ito anak, di niya kayang makita tong mawala o mamamatay na. Hayop na Soraya. Dahil sa kasakiman at walang katuturang galit, ang batang sumalo sa lahat ng pasakit ngayon. God! Muli niya yung usal sa isip. Save him! He's not accounted for anything, especially for the evil plans of her aunt. Pumikit siya na mariin nang tumulo ang mga luha niya dahil nagkakagulo na ang mga naroon at flat rate pa rin ang kanyang naririnig. Malakas ang kanyang kutob na hindi talaga niya ito anak, pero tinuturing na rin niya itong anak. Why not? Kaya niya yon dahil ama na rin naman siya ngayon at walang ama na gustong makita ang anak niya sa gantong sitwasyon na nag-aagaw buhay. Si Soraya ang dapat na narito ngayon at hindi ang bata. Ma'am, agad na napalingon si Hera nang may magsalita sa may likod niya. Kanina pa siya sa chapel ngayon ng ospital. Naroon ang mga tauhan nagbabantay sa kanya. She wants to spend her entire moment there, begging for mercy as she waits for Draco. Nasa loob pa ang asawa niya ng operating room at di niya alam ang nangyayari doon. Napakunot noo siya sa lalaking nakita. Was he her classmate? Ngumiti yon at tumabi sa kanya. Natatandaan mo pa ako? Tanong nito sa kanya kaya tumango siya. Ikaw ba yung anak ni Albay Mayor noon? Yung nakaklase ko sa subject na English? Ako nga. Nakangising sagot nito sa kanya. John. Tumango siya matapos tong hagurin ng tingin dahil naka-jogging pants to at pang-pulis. Naka-t-shirt din na ganon. Kukunan lang po kita, ma'am, ng statement. Hera na lang. Ano yan naman dahil di naman na sila estranghero pa sa isa't isa. College pa siya na makaklase niyang lalaki. Criminology ang kurso nito at mas matanda sa kanya. Bumagsak to sa English subject kaya kinuha ulit. Sino mag-aakala na pulis na ito ngayon? At sino mag-aakala na sa yaman nito ay nagtatrabaho talaga ito bilang isang alagad ng batas? Nakunan ko na ng testimony yung bantay ng bata. Tauhan daw siya ni Mr. De Silva. Ikaw ba ang asawa niya? She nodded. Kaya palang daming security. Anong sabi sa report? Tanong niyang sumulyap sa papel na hawak nito. Wanted talaga ang babaeng yon. Asawa ko nagpapahanap sa kanya dahil sa mga threats niya. Nakadisguise siya bilang isang matanda. Yung bata, pamangkin ni Soraya, ang motibo niya, patayin kami dahil galit siya. Anong pangalan ng bata? Drake de la Merced. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, Hera. Anito pa at parang nailing habang nagsusulat. Nakikita pa pala tayo ulit at bilyonarya ka na? It's my husband. Ang laki ng patong sa ulo nito pero mukhang di na ito mapupunta sa tao. Dahil asawa mo rin naman nakadiskubre sa matandang yon na impostor pala. Baka ibigay pa rin niya. May mga itatanong ka pa ba? Mariing tanong ng boses ni Draco sa may likuran niya. Kung wala na pwede na siguro siyang magpahinga. Nakadikit kaagad sa kanya si Draco kaya siya'y napatayo para kumustahin si Drake. I can answer anything for you since I'm the one who knows everything. Draco still stood staring at the cop. Yun lang naman po, sir. Wala kasing may alam sa totoong pangalan ng bata. Isang maangas na tango ang ginawa ni Draco. Dahilan na rin para tumayo si Matt at magpaalam. Napahabol siya ron ng tingin at hindi niya inaasahan na nakatingin pala sa kanyang asawa. He is looking at her sideways, so she giggled a bit. Kaklase ko noon. Nakapamewang to kaya't niyakap niya. Kamusta siya, Draco? He's alive. Anito kaya napahagulo ulit siya ng iyak tsaka siya sumubsob sa dibdib nito. Thank God! Really thank God, baby. He was almost gone. Di ko alam paano ko tatanggapin kung namatay siya. He had sacrificed himself his own life for me. Napakabait at napakatalino niyang bata kahit baliw ang nagpalaki sa kanya.
Maluhaluhang sabi nito sa kanya kaya tumango siya. Aalagaan natin siya pagkatapos ng operasyon. Kahit na hindi na ako makapagbakasyon, okay lang? Naman niya. Kahit na hindi si Draco ang tinamaan ng bala ng baril ni Soraya, parehas lang ang sakit na nararamdaman niya. Hindi kailangan maging kadugo niya si Drake para siya'y makaramdam ng purong pagmamahal at malasakit. Sabat ang kabaitan at respeto ng batang yun sa kanya para ituring yun na isang anak at kapamilya. Sigurado bang ligtas na siya? Hindi ba naman siya 50-50? Nag-aalala pa rin tanong niya rito pero pinahid nito ang mga luha niya sa pisngi habang nakatingala siya. Natanggal na ang bala sa katawan niya. Wala namang tinamaan na organ kaya mas magiging maayos na siya. He just cannot be easily transferred to our regular room. I told him I want him to be monitored. She nodded at him. Tapos na ba, Draco? Tapos na, baby. Sigurado ko hindi na siya makakaalis sa kulungan. Nothing will harm you now. Soraya was not really the person who was part of my past. She just used my past to take revenge on me. I guess by now, my past really didn't return because the real Soraya was already dead. Somebody used it against me but I am still thankful though. Anito sa kanya at sa bumuntong hininga. May Drake na dumating. Sambit niya kaagad dito. He nodded at her. I think you better go back to the hotel, baby. Darren needs you. May papaliwanag mo naman sa kanya kung bakit nandito ka pa? Oo naman. Babalik ako bukas. Magpapahatid ako kay Manang ng mga damit mo rito. Ngayon din? Balitaan mo ko ha? Of course. Baka maagaw ka pa ng pulis kapag humina-hina ako. Anito sa kanya kaya natawa siya. Ngayon nakakatawa na siya dahil maluwag na ang lahat. Wala na siyang kinatatakutan at ligtas na rin ang batang nagligtas sa kanya. Akbay siya ni Draco, naglakad na sila papunta sa may bukaran ng chapel para lumabas pero muli siyang lumingon sa loob at ngumiti sa may altar. Una talaga sa lahat ay ang kalooban ng Diyos ang masusunod, hindi ang kalooban ng sinumang tao, lalo na ang masasama. Hindi rin sila nagtatagal sa mundo at walang aanihin na kabutihan at kasiyahan sa huling sandali ng kanilang buhay. Halos mapatili si Hera nang pumasok sa kanyang notification ang email sa kanyang email address na gamit sa school portal. Nalagay doon na siya ay may grade na final exam para sa first semester. Mommy, going crazy? Ani Darren habang ang bata nakaupo sa sofa, ka-video call ang ama. May grade na raw ako. Ani pa niya at sobrang saya nang ilipat sa kanya Darren ang focus ng camera. Really baby, congratulations! Patingin nga ng grades, baka naman 80. Anito sabay tawa kaya umismid siya. Kinakabahan niyang tinignan ang kabuuan ng message na yon sa kanya na eskwelahan at diretsong binuksan ang portal ko sa niya makikita ang kanyang grades. Halos maiyak siya sa kanyang nakita dahil ang tataas ng kanyang marka. Ang tataas ng grades ko! Maluhaluhang sambit niya. Isang sem na lang graduate na ako. May mapapatunayan na ako sa'yo. Hindi napigilang sambit niya sa asawa ng sulyapan ito. Silly you. Anong patutunayan mo sa akin? Hindi ako interesado sa diploma mo or honor? Gusto ko eh. Aniya kaya natawa to dahil lumabi pa siya. Okay, congratulations again baby. I'm looking forward to seeing you walking, wearing your toga with tatay. Tumango siya at ngumiti. With tatay. Nagbahid siya ng luha. Talagang pinag-usapan na naman nila yun ni Draco. Si Cardo talaga mag-grand march sa kanya. Draco was the one who said it actually. Karapatan daw yon ng ama niya at naroon lang daw to para kumuha ng video nila at mga litrato. Sana si Drake? Papunta na kami dyan ni Darren? Aniya rito. Nasa room na baby. Nandun si na mama at mommy saka si na Fatty. Sama po ako daddy. Gusto ko po kikita Kuya Drake. Gagaling na siya daddy. Nakangiti siya sa tanong ng anak niya sa ama. Ito na ulit ang karap ni Draco sa pad kaya naman kinuha na niya ang kanyang sweater at ang jacket ni Darren. She also grabbed the backpack and was ready to go. Sasama ka. Dito kay Steve ni Mommy kasama si Daddy at Kuya Drake. Yay! Bye Daddy, we're ready to go. Agad nung pinatay ang tawag nang di man lang nakapagpaalam si Draco. Bumaba agad to sa sofa at nagpasuot sa kanya ng jacket tapos hila na kagad siya sa kamay. Paglabas nila kinuha naman kaagad ni Sammy ang mga dala niya. Buwaba sila sa lobby at di naiwasang matingnan niya ang pinangyarihan ng krimen. Kahapon pa siya hindi bumababa
Dahil ayaw niyang makita yon pero nagpaasikaso si Draco ng pambili ng mga bagong sofa sa lobby para mamula ng alaala ng peking matandang babae na nakaupo sa lumang sofa roon. Bago pa ngayon eh, kulay pula na yon. She smiled. It lessens the heaviness of the place. Wala na nga siyang nakikinitang matandang babaeng sopistikada pero nang umisi brown ang ngipin. Buburahin na rin niya yon sa kanyang isipan. She will focus on the new beginnings of her life. Nakangiting yumuko sa kanyang receptionist kaya ngumiti rin siya. Ang ganda niya, hindi rin suplada. Bilyonarya pala yung lalaki, sus ko. Bulong ng isa sa mga babae pero tuloy-tuloy na siyang naglakad papalabas. Hawak sa kamay si Jaren. Sumakay sila sa sasakyan. Kuya Sammy, pwede sa presinto? Aniya sa lalaki na napatanga sa kanya. Nagkatinginan din ang dalawa ng kasama nito. Ma'am, walang order si boss eh, ani Sammy. Ako na magsasabi, di naman ako mapapano doon. Gusto kong makita si Soraya. Diyos ko ma'am, hayaan mo na yung pangit na yun. Ani man ni Jerome sa kanya. Saglit lang. Aniya kaya napabuntong hininga si Sammy. Ako lang ang papasok. Di naman ako natatakot kasi may mga pulis naman doon. Tumango na lamang ito dahil wala namang magagawa sa kulit niya. Magpupumilit pa rin siya. Di niya alam kung bakit gusto niyang makita ang babaeng yon. Malalaman niya mamaya oras na magkaharap sila. Iniwan niya si Darren sa sasakyan, kasama ang dalawang bodyguards habang siya'y pumasok sa estasyon ng pulis. Kasama ang dalawa rin na bodyguards. Gulat siya na makita niyang pamilyar na lalaki nakaupo sa waiting area. Nakabaluktot at malungkot. Clinton is wearing a cap but she knows this man somehow. Clinton? Aniya at agad tumingin ang lalaki sa kanya. Hera! Anoon at agad na tumayo. I'm glad you're alive. Si Drake? Halos di nun mapigil ang iyak nang banggitin ang pangalan ng bata. He's okay now. Nandun si Draco sa ospital nagbabantay. Pupunta ka ba? Pupunta ako. Hindi ko pwedeng di makita ang batang yon. Nakakaawa na sobra. She nodded and patted Clinton's arm. Galit ka ba sa amin dahil dito? Nangunot ang loob nito sa kanya at napatanga. Shit, no! Hindi ko akalaing nagnakaw lang siya ng katauhan ng kakambal niya. Naawa nga ako sa inyo eh. Naawa rin ako sa kanya pero mas pinairal niya kasi ang galit at maling kaisipan kaya't nauwi siya sa pagiging kriminal. Nung matino pa sana siya, mas pinili niya sana magpagamot kaysa lunurin ang sarili niya sa puot. Now, it's too late for regret. Anito. Natawa siya sa lawak ng kaisipan ni Clinton. Napakaswerte na sana si Naraya Janice. Kahit na isa ng kriminal yon, narito pa rin ang tumamay. Ang lalaki. Iyon ang isang bagay na hindi nakikita at na-appreciate ng mga taong nag-aasam ng mga kung ano-anong bagay. Nagiging bulag sa mga mahalagang bagay na inihain ng Diyos sa harapan nila. Papunta kami sa ospital. Sasama ka ba? Yes, please. May sasakyan ako. May mga bodyguards din ako. Sige, kakausapin ko lang saglit si Janice. Tumango ito at naupong muli sa upuan. Noon niya napansin ang dati niyang kaklase. Lumapit yon at ngumiti sa kanya. Hera! Gusto ko sana siyang makausap pero lumapit ka. Baka mamaya manakit siya. May rehas naman. Natatawang sagot nito sa kanya. Dinala siya nito sa may mismong selda at wala naman doon nakakulong, liban sa babae nang sumilip siya sa pader. Lilipat na siya at baka mapunta rin sa Women's Correctional Paglaon. Ani John sa kanya. Si John nakapamewang lang. Tumingin sa kanya si Soraya at agad na napatayo, tsaka tumakbo papalapit nang makita siya. Tumili siya at umatras. Si Drake? Humagulhol yon ng iyak. Nasaan siya? Patay na ba siya? Dumaos-dos yon pababa kaya napatulala lamang siya doon. Sabihin mong buhay siya, matatahimik na ako. Sabihin mo lang, pakiusap nito. Tunay na mukha na nito ang kanyang nakikita. May mga bakas na mga ginamit na prosthetics pero mangilan-ngilan na lang. Wala nang kagandahan ng dating Soraya. Wala itong make-up. Walang kahit ano. Madami tong sinayang sa pagpapalamon sa maling kaisipan. Buhay siya, pasalamat ka. Aniya rito. Puro nang galit ang boses niya pero lalo lang itong humagulhol ng iyak. Salamat. Salamat? Marunong ka pala magpasalamat sa lagay na ganyan. Na halos buong buhay mo plinano mong pumatay ng tao na wala naman sa'yong kasalanan. Hoy Soraya, ang pamilya hindi lang ang mga taong kadugo mo. Lahat ng dumating sa buhay mo, ikaw ang pumili nun. Ikaw ang nagbenta ng sarili mo.
Para sabihin ko sa'yo, ako pinili kong maging kabit. Pero ni minsan hindi ko sinisi ang lalaking ginusto kong kabitan. Dahil lang miserable ang buhay ko at ang tatay ko'y dumaan sa bingit ng kamatayan. Ikaw ang nanira sa akin sa lahat. Alam ko na. Pero para sabihin ko sa'yo, hindi ko kinahihiyayon ngayon dahil taguri lang yun sa akin. Pero ang pagkatao ko, alam kong masigit pa ako sa tunay na asawa. Huwag ka mag-alala dahil kahit saan ka man makarating, mamahalin namin ni Drake ng buong puso at patutunayan namin sa iyo na kahit di namin siya kadugo at muntik mo ng patay ng asawa ko o ako, tanggap namin siya at pinahahalagahan namin higit sa kaya mo. Sabi niya rito pero wala itong emek at umiiyak lang. Para tong isang maamong nilalang na mga sandaling iyon na naghihintay ng oras na magbagong anyo na naman dahil sa sakit. Depression is real. She knows that, but in Soraya's case, she chose to live with it and make it worse. Tumingin siya kay Matt na nakatanga sa kanya pero tumalikod na siya para muling umalis. Nasabi na niya ang gusto niya, yon ang ipirunta niya ron. Makita man lang kahit papano na may pagsisisi sa mukha ni Soraya para sa nangyari kay Drake. And she was happy that she saw it, at least somehow. She would have something to tell the kid. Na mahal naman yon ang tiyahin kaya lang may sakit at nagpapatalo sa masamang kaisipang tumatawag doon. Are you ready to go back to Manila? Masayang tanong ni Hera kay Drake na makapasok siya sa kwarto ng ospital. Dala ang permit na po pwede nila itong ilipad papuntang Maynila. Nakangiti rin ng ina niya na siyang nagbabantay kay Drake kapag wala si Draco. Tumango ang bata at ngumiti. Opo, Mommy Hera. Doon na po ako sa school ni Darren? Siyempre naman. Doon ka na pag-aaralin ni Daddy Victor. Gusto mo doon kay Daddy Victor? Opo. Bait po siya parang si Daddy Draco. Pakabait ka lalo doon. Apo ha? Tumango si Drake. Papunta kami doon ni lolo mo. Pupunta namin kayo ni Darren. Naman ni Lourdes habang inaayos sa mga naiwang gamit sa labas ng bag. Opo, Owa. Mabilis na sagot ni Darren sa matandang babae. Kulit ng kulit si Victor sa kanila na paampon nila si Drake doon. Ang bata syempre ang tinanong nila dahil siya'y handa itong ampunin kung sakali man. Pero pumayag si Drake at wala silang magagawa. Ang laging bukang bibig lang ito ay mabait at di na mamalo at di nagpapalit ng mukha. Nakakalungkot man isipin pero ayaw nitong makita si Soraya. Kaya kapag maayos na to mula sa operasyon, ipapatherapy nila. Bibigyan nila to ng panibagong buhay at kinabukasan. Malayo sa buhay na kinamulatan nito sa tiyahin na may diferensya sa isip. The plane is here, Draco said when he picked at the door. The ambulance is ready. We're ready. Ani niya sa asawa na tumango. Pumasok na ang mga aide na mag-aasikaso kay Drake. May doktor silang kasama sa eroplano mula pa Maynila, nurses at mga gamot na kailangan ni Drake kung sakaling magkakaroon ng emergency. Kinarga na ni Draco si Darren habang siya naman nasa may malapit lang kay Drake para hindi yun matakot. Awang-awa siya rito dahil wala itong ina na nasa tabi kapag nasasaktan. Nitong mga nagdaang araw kapag umiiyak to dahil sa masakit na sugat, nariyan siya at niyayakap to para kumalma. Si Darren noon kapag tinuturokan sa ospital, nauna pa siyang lumuha. Aren't you tired? Bulong sa kanya ni Draco nang akbayan siya. Umiling siya sa asawa. Himala nga na hindi siya napapagod. Nakikisama ang baby niya sa lahat. Nakapagpa-check up na rin siya doon sa ospital sa isang OB. Pagbalik nila sa Maynila at babalik siya sa kanyang opisyal na obstetrician, aasikasuhin nilang adoption paper si Drake para maging opisyal ng anak ni Victor. Yumakap siya sa kanyang nanay sa labas ng ospital. Hindi na to sasama sa kanila sa airport dahil walang tumatao sa kainan nila. Ang tatay lang niya. Mag-ingat kayo ha. Tawagan mo ako kaagad kapag naroon na kayo. Ingatan ninyo mga bata. Mangiyak-ngiyak na bili ni Lourdes sa kanya. Tumango siya rito at ngumiti. Tapos na anak. Oo nay, salamat sa Diyos. Maluwag siyang huminga habang pinagmamasdan siya ng ina. Sana'y dumating nang hinihintay niyong dalawa para sa mga bata. Dagdag pa nito at saka tumingin kay Draco. Papasabugin ko na sa judge, nanay, kapag hindi pa binigyan ng desisyon. Sagot nito kaya natawa sila. Nakaligtaan niya na ang decree sa totoo lang. Nawalang inip niya sa paghihintay dahil sa mga nangyari. Nakafocus ang kanyang atensyon sa pagiging ina at asawa, pagprotekta at pagpapakitatag para sa kanyang mag-aama. She was so happy that God gave her the kind of strength she needed to hold still, and she was so blessed to have a protective husband from then and now. O hala, lumakad na kayo't baka mamaya mauna na sa Drake na magpapalipad ng eroplano. Sabihin ninyo kay Lola Cordesa at Maring Carlota na hindi na ako nakasama, ha?
Oo, Nay. Mag-ingat kayo, ha? Sabihin niyo sa kambal mag-aral ng mabuti. Sus? Subukan nila at babatuhin ko sila ng kawa. Ani yun pa kaya tatawa-tawa si Darren. Tila naintindihan ng bata ang sinabi ng lola nito. Joke-joke only, apo. I know po, Owa. Kiss na si Owa. Si Owo mo ayaw sumama at iiyak yun kapag nakitang aalis ka na naman. Ani Lourdes sa kagigil na hinalikan si Darren. Di bali nang makita ko kayong umalis. Basta kayo mga walang sakit at problema. Bye, Nay. Naman ni Jacko at saka niyakap ang ina niya. Yumakap din siya roon at saka sila naglakad papunta ng sasakyan. Kumaway siya na makasakay na sa kotse. It's time to leave again and leave the bad memories, but she will always love to go back home to her hometown when they have time. Hindi pangit na mga alaalang babalikan niya roon, kundi ang mga masasaya. And they will leave with no mess left. Inayos ng lahat ni Draco naging problema at babalik sila sa Maynila na walang problema. Buo ang pamilya at may nadagdag pa. Habang nagmamaneho sila papunta sa airport sa Daraga, kung saan naroon ang private plane tumawag si Victor. Draco answered it with a loudspeaker. Tito Vic! Sigaw kaagad ni Darren nang makita mukha ni Victor sa screen. Hi, ina anak, uuwi ka na? Opo, tito, may pasalubong po ako, bigay ni Owa. Dami to, Tito Vic. Thank you, buddy. I'll wait for you and Drake. Okay! Anang anak niya at saka sumandal na ulit at nagkumpisang maglaro. Napatawag ka, bro. Draco said and glanced at her. Natapos ko na yung pinave-verify mo. Sa akin na rin kumontak si Bermudez dahil hindi ka raw matawagan. I've been very occupied. What is it, bro? Bermudez already saw the cemetery where Soraya Taylor was buried. Di pala yun pinagmisahan dahil nag-suicide. Ako naman inalam ko na yung sa nanay nila. Di naman totoo na walang pera kaya namatay. May taning na talaga ang buhay ng matanda, kaya lang ayaw ipaalam sa mga anak. Ayaw na nga raw yun na magpagamot dahil sayang daw ang pera pero things happen, you know. And Taylor did her best to save her mother. Madaming komplikasyon ng nanay nila, may leukemia pa. Yun pala talaga ang kinamatay dahil hindi na raw kaya ng pagsasalin ng dugo. Parang kinakain na raw ng kaputian ang pula kahit kasasalin lang. The doctor said that it was really the time to let go. Wala kang kasalanan, bro. Nakapagbayad naman daw din sa bills ang kambal. Nagkataon lang daw siguro sabay ng pag-resign ni Taylor ang pagkawala ng ina nila. Si Bermudez naman sabi ng kasamahan may mga napagtanungan na ayaw daw ni Taylor sa batang pinanganak dahil bunga raw ng kahayupan. Buntis pa lang pala yun eh. Nag-attempt ng mag-suicide. Natuloy lang nung makapanganak na. And the result of the DNA is here. Nagkatinginan sila matapos sa mga litanya ni Victor. Sabi kasi ni Draco, dumaan ito at si Drake sa isang laboratory bago umuwi ng Albay. Hindi mo siya anak. I know. Anito pero sa puso nila anak nila si Drake. Di nga niya alam kung natutuwa ba siyang negative ang resulta ng DNA. Pero tulad ng sabi niya, hindi ang pagiging biological na ama ang rason para ituring na isang anak ng isang bata. Nasa puso yon, wala sa dugo. I want to give him the kind of life he deserves to have, bro. Wala na ring bata sa bahay. Matutuwa ang matatanda kapag nandun na si Drake. I will assure that he will never be like his mother and Janice. Mukhang di siya magiging ganon. Naman niya. Wala siyang napapansin na kung anong mali kay Drake. Pero kailangan niya pa ring matingnan. Yes, I will take care of him. Nandito na si Soraya. Sinumpong na naman daw sabi ng mga pulis pero bago yon, nakagawa pa ng papel na nagsasabi lahat ng naiwan niyang kayamanan iiwan niya sa pamangkin niya. It's good to hear that. Naman ni Jacko. The kid deserves it. Di naman talaga sadya ni Soraya na mabaril ang bata, ang pamangkin niya. Hindi niya lang inasahan na kayang magligtas ng bata na ibang tao kahit sa ganong edad. Nandun daw, inahayaan nilang maglalagay ng makeup sa kung ano-ano. Binigay nila mga gamit na nakuha sa dating bahay, mga silicone at kung ano-ano pa. Natatawa sila kasi minsan daw ibang mukha, pero nung lumala sigurong tama nagmukha raw mangkukulam. Ani Victor na natawa pa kaya't natawa na rin si Jacko. Too bad for her. Kawawa naman si Clinton kasi napakabait na tao. Bro, malapit na kami sa airport. I'll call you right away when we're home. Sure bro, ingat kayo. Mrs. De Silva, bye. She giggled. Bye. Kilig ang asawa ko. Nakangising sabi sa kanya ni Jacko kaya't umirap siya rito. Tagal? Lalong lumakas ang tawa, masuyong hinalika ng kamay niya. Darating din yan, baby. Basta sabay tayo naghihintay. She nodded and smiled at him. Hindi siya magsasawa maghintay basta't kasama niya ito. Wala na yon sa sistema niya,
Kung di pa panahon, matyaga siya maghihintay ulit sa mga susunod pang mga taon. Pagdating sa Maynila, sa ospital din ulit dinala si Drake. Noon, naghihintay si Victor sa kanila. Kumaway si Darren dahil sasama na muna yon kay Cordesa sa mansyon. Aasikasuhin pa kasi nila si Drake sa ospital. Vacation is finally over. Drake will recover sooner than soon and will be in good hands now. Bye, Daddy, Mommy, Tito Vic. Sigaw ni Darren na nakadungaw pa sa limousine. Sabay-sabay silang tatlo na kumaway sa bata at pagkatapos hinawakan niyang kamay ni Hera para pumasok na sila sa loob ng ospital. Anong token ang hihingin mo ngayon para sa trabaho mo bilang all-around, Victor? Natatawang tanong ng kaibigan niya, sabay akbay niya sa may gawing kaliwa. Alam mo naman na mahalang TF ko eh. Anito na nakatingala sa kisame. God, of course he knows that. Milyon ang TF nito. Minsan nga gusto kong isipin na baka pinagdarasal mo ang mga ganitong pangyayari para magkamilyon ka. Ang lakas ng tawa ng best friend niya. Pwede bang magbakasyon? Isasama ko si Drake. Of course, agad niyang sabi. Mamadaliin ko ang papeles ng bata. Ako nang bahala sa lahat ng gastos doon. Thanks bro. Ikaw pa, ani rito. Alam naman niyang hindi bayad ang mga bigay niya kay Victor. Normal na sa kanila yon mula pa pagkabata. Buraot talaga to. Natawa siya sa sariling kaisipan. That was a joke. Para na rin niyang kapatid si Victor kahit anong tingin nito ay binibigay niya. Isa to sa mga pinakamalapit na taong nakilala niya at kasangga ng kanyang pamilya. Anumang oras. Binalingan niya ang asawang walang imik at nginitian. Pagod ka na ba? Tanong niya at saka ito hinalikan sa sentido. Umiling lamang to sa kanya at saka ngumiti. Iniisip ko lang lahat ng nangyari. There is nothing to worry about now, baby. Iniisip ko sana madalo ni Drake ang puntod ng totoo niyang nanay. Iniisip ko nga rin yan, Hera. Sagot ni Victor. Dadalhin ko siya ron paggaling niya. Medyo malayo lang, nasa isang sitio raw sa probinsya ng Western Samar. Ganon kahirap ang buhay nila doon dahil sa mga bagyo na paulit-ulit tumatama. Halos hindi makabangon ng tao. Pahukay mong puntod para mas madaling madalo ni Drake pagdating ng panahon. He doesn't have to travel too far to visit the tomb of our family. Ipalipat mo dito sa Maynila. Aniya sa kaibigan na agad tumango sa kanya. I will do that for him. Yes, we will do everything for him. Hindi yan pagbabayad konsensya o ano dahil wala naman siyang sinakta na sino sa kapamilya ni Drake. Ginagawa niya yun dahil mahal nila ang bata at ayaw nilang maramdaman noon na yon ay mag-isa sa buhay. And also because he is thankful. Nakikinita niya na lalaki si Drake na parang si Victor din. Parte ng kanilang pamilya ni Hera habang buhay. Pikit pa si Hera nanonood na sa pandinig niya isang malambing na kanta na naririnig niya madalas sa stereo ni Hera. Nasa kwarto siya sa huling pagkakatanda niya. Kahapon, kauuwi lang nila galing sa ospital. Una nag-enroll siya tapos sinundo sa ospital si Drake. Nasa kanila na muna yon titira dahil hindi pa naasikaso ang legal na papeles para sa pag-ampon ni Victor. She was so tired and she slept heavily last night. Si Draco napaka-busy ng mga nagdaang araw. Hindi niya mawari kung anong kinabibisihan ng lalaking iyon. Marami malamang dahil ang daming naiwan na trabaho nung umalis sila para magbakasyon. Ang ganda ng kanta kaya't napamulat siya at tumingin sa bedside table. She feels better today. Hindi siya naduduwal pero minsan praning siya. Iniisip niya baka napano ng baby sa tiyan niya dahil wala siyang suka at pandalata. Of course, anxiety lang yon. Hindi yan totoo. Napakunot no siya at nagangat ng ulo na makita niyang isang sobrang puti. May nakapatong na rosa sa ibabaw. Pula. What's that? Inabot niya yun at napangiti dahil may nakakabit sa rosas na isang note. Let's get married today, baby. I love you. Nakakatawa. Naiiling siya at saka kinuha naman ang puting sobre na may mga petals pa. Sira ulo talaga si Draco. Inaasar na naman siya. She just lazily opened the envelope and pulled the paper inside it and opened it. Nanlaki ang mga mata niya na makita niya ang Certificate of No Marriage ni Draco de Silva. Diyos ko, binubisit ba siya ni Draco? Agad niyang binuksan na isa pang papel at nakita niya ang bold letters na Declaration of Nullity of Marriage. Diyos ko! Bulalas niya at naluhan na kaagad siya. Kung peke man yun, mapapatay niya si Draco. Papatay niya si Draco sa sakal.
Hindi siya dapat inaasar ng ganun lalo pat buntis siya. Draco! Garalgal na sigaw niya, sabay wasiwas niya ng kumot pero nakita niyang dalawang kahon sa ibabaw ng kama. Sa may gawing paanan niya, may nakalagay na puting bestida at puting sapatos. Napatigil siya sa tangkang paghakbang at napatitig lamang sa mga yon. Hindi ba yun biro? Draco! Pumasok ang dalawang bakla sa kwarto ng mga taga-makeup ni Cardessa sa paborito ng salon. Gising na siya, bihisa na. Utos ng bakla na si Dina, nakasamahan na si Betty. Nakanganga lamang siya at saka medyo sinampa ng sariling pisngi. She wants to wake up if she is only dreaming. Where is her husband? Wala siyang imek nung hilahin siya ng dalawa papunta sa banyo. Daig pa niyang manika na inaayusan ng dalawa para yung mga trumpo sa bilis. Ano nangyayari? Finally, she was able to ask after a very long while. Nasa harap siya ng vanity, inaayusan ng mukha. Ikakasal ka na. Tipid na sagot ni Dina sa kanya. Baka kalokohan to Nasaan ang asawa ko? Tanong niya. Basta, matatapos na ito at malalaman mo na. Diyos ko, hindi niya to gusto. Sumubo siya ng mangga habang naghihintay na matapos ang pag-aayos sa kanya. Nasaan ang mga anak niya? Bakit parang walang tao? Ang manggang kinakain niya mukhang kanina pa nakahanda. Iniabot lang sa kanya ni Betty. Famous na us sa church wedding, Bets. Salamat kay senyora tayong pinilit kinuha kahit afford ang mga milyones na makeup artist. Tuwang-tuwang sabi ni Dina. Knowing Mama Cardessa, talaga. Siya naman talagang nagpasikat ng salon natin, sister. True. Kumarap siya at di pa rin halos makaimik. Gusto niya ulit basahin ang decree. Totoo ba yon? Wala naman siyang inasikaso na kahit ano tungkol sa kasal. Paano siya ikakasal? Ni seminar, hindi siya nag-seminar. Ano yun? Parang imposible yun. Pinaikot ng bakla ang kanyang silya at saka siya piniram ng tissue sa labi. Nilagyan siya nito ng lipstick at saka siya sinipad. Perfect! Napakagandang bride. Palatak nun at mukhang hindi naman nag-ookray. Pinagsuot niya siya nun ng damit at tila mga walang pakialam kung naka-underwear lamang siya. Ang galing tumansya ni Mister. Sukat na sukat. Ani pa ni Dina nang izipper ang kanyang puting damit sa gawing tagiliran. Sino magsasabing buntis yan? Napaka-sexy, sana all. Naman ni Betty pero siya'y nakatanga pa rin dahil baka magising na rin siya maya-maya. Sinuot nun sa kanyang sapatos tapos iniabot sa kanyang rosas. Gora na as! Anoon at basta na lamang siyang hinila papalabas ng kwarto. Wala talagang tao sa bahay. Sa labas, naroon ang ilang tauhan naghihintay. Pinasakay siya sa isang puting Maybach habang ang dalawang bakla ay may sarili namang sasakyan. Sinipat niya ang sarili at napangiti siya sa kanyang damit. She's wearing a simple white dress. Tube yon sa gawing itaas at may mga ruffles ang palda na hindi pa umabot sa tuhod niya. Tumingin siya sa salamin na nasa loob ng sasakyan para na siyang iiyak talaga. Totoo talaga ang lahat dahil hindi pa siya nagigising. Totoo ang nabasa niyang kasulatan na galing sa judge. Pirmado yun at may pinalidad. Gosh, she doesn't want to ruin her eyeliner and mascara though they're waterproof. Sa isang pamosong hotel sila tumuloy. Pumasok sila sa lobby at pinag-assist ng mga uniform na crew. Dinala siya ng mga yon sa ballroom. Ang daming bulaklak sa may pintuan. May mga nagkalat na petals hanggang sa bumukas ang pinto. Susko! Mommy! Sigaw ni na Drake at ni Darren. Tuluyan ang napaiyak si Hera na makita ang postura ng dalawang bata. Nakatoksido ang mga anak niya kahit na si Drake nakaupo sa wheelchair. Napakaraming tao roon. Punong-puno ng mga pula at puting rosas ang paligid. Napaka-elegante ng mga pailaw at disenyo ng lahat. May dambuhalang cake sa unahan. Nakakain ba talaga yon o puro karton lang? At ang mas kinagulat niya ay nang kalabitin siya ng isang matanda. Tatay! Aniya na makita ang ama. Agad niya itong nayakap. Naroon din ang nanay niya maluha-luha. How was everything so possible without her participation? Posible bang ikakasal siya na wala siyang ambag kahit ano? Nilibot niya ang mga mata para hanapin ang asawa niya, pero wala siyang makita. Panaginip lamang talaga yon. Gumising ka na, Hera. Tay, totoo ba to? Naluluhang tanong niya. Tumango ito sa kanya. Totoo, nak. Walang hanong pamimeke. Natawa siyang napasinghod. Bakit hindi ko alam? Sorpresa to ng asawa mo sa'yo dahil matagal mo na raw hinihintay?
Sabi niya raw sa kanyang sarili, pakakasalan ka niya sa araw na ipresenta niya sa iyong kasulatan na siya ay opisyal ng binata ulit. Ibig sabihin, matagal niya nang nakuha? Siguro, kasi ura-urada niya kaming pinasundo para makarating dito. Siya lahat na nag-asikaso nito, malamang katulong ang kanyang mga kasabwat. Numero 1 si Lola Cordesa. Mommy? Ani Darren nang yumakap sa tiyan niya. Bakit dami tao, Mimi? I have rings here. Anito hawak-hawak ang hugis puso na lalagyan ng singsing. Napatulala siya roon. Papagod na ako hawak, Mi. Oo, ikaw na po hawak. Natawa sila dito. Wala itong kamali-mali na nasa kasal ito. Wala po dala si Kuya Diyay kasi may sakit pa siya. Sa sunod daw pong kasal, dala siya Bible, sabi ni Tito Vic. May isang kasal pa pala. May Bible. Malamang church wedding yon. Muli niyang natitigan ang anak na napaka-cute. Sa sunod na kasal, gusto niya inariyan ng pangalawa nilang anak ni Draco. Maganda na sa pagmarcha. Ani ng bakla na lumapit sa kanila. Pero halos mapatili siya na makita si Gigi sa may isang mesa. May katabing foreigner. Best friend! Hiyaw nun sabay kaway sa kanya, kaya humikbi siya nang kumaway siya pabalik. Sobra-sobra na mga sorpresang ito ni Draco sa kanya. Does she deserve all of this? Good morning, ladies and gentlemen. May we now start this ceremony? Pakiayos na po ng inyong mga sarili at saksihan ang pag-iisang dibdib ng ating poging-poging groom at ang kanyang napakagandang bride, the De Silva and Clemente Civil Wedding Ceremony. Anang West na nasa may harapan ng arko. Natanaw niya sa wakas si Draco at parang galing yun sa banyo. Ang gwapo. She normally and occasionally sees him in a tuxedo or expensive suit, but now that he's wearing his pure white branded tux, may ipopogi pa pala ito. Daig pa nilang ikakasal sa pare. Katabi nun si Victor na kulay cream ang suot na tuxedo. Umeri ang kanta sa speakers kaya't napakunot noo siya. Ang buwisit. Kung malaya lang ako ang kanta roon. Lagi niya yung naririnig sa sasakyan ni Draco, pero ngayon parang tumitimo sa puso niyang lyrics at bawat salita ng kanta. Nakakapangilabot at nakakaiyak. Sirenyasan siya na isang bakla nang maglakad na siya. Nasa harap niya si Darren. Nasa tabi niya ang mga magulang niya at ito ang pinakamasayang araw na isang babaeng katulad niya. Today, she will be officially called Mrs. De Silva. Tapos na lahat ng unos at lumitaw na ang baghari para sa kanila. Masasabi niyang ito ang pinaka-perfect timing na bigay ng Diyos sa kanilang lahat. Mula umpisa hanggang wakas, hindi siya nilubayan ng kanyang pananalig at paniniwala na ang lahat ng kanyang pangarap matutupad. This will be the beginning of her life as Draco's legal wife. Kung malaya lang ako, ipagsisigawan kong mahal kita. Ngayon, ipangalanda ka na talaga niya iyon, and he just started it. There were TV personalities and media men he invited to the civil yet most elegant wedding of the year. Hindi pa siya tapos dahil may kasal simbahan pa sila ni Hera. Nakatayo siya, nakatingin sa buntis niyang asawa na naglalakad papalapit sa kanya. Ginawa niya tong lahat. Nasa isang linggo niya nang natanggap ang decree of annulment pero sinadya niyang itago. Nag-file kaagad siya ng mga kailangan para sa kasal. As long as he has the certificate in his hands, marrying any time of the day is not an issue. Will never be an issue. Money works. Ito ang regalo niya sa babaeng hindi siya iniwan, ni tinalikuran, kahit gaano kahirap ang lahat. She deserves it. Aanhin pa niyang seminar kung sila naman ni Hera ay nagkakaintindihan at gumagawa ng kanilang mga sariling pagkakaunawaan. Napakasaya niya. Di niya maalala na minsan kinasal na siya dahil ngayon, ramdam niyang puno ng pagmamahal ang paligid. Mga totoong tao ang kanilang mga kasama. Mga taong nagmamahal at nagpapahalaga sa kanila. After the long rough roller coaster ride, the road is now smooth and calm. Magkasama pa rin sila at buo pa rin ang paniniwala sa isa't isa. Naibigay na niya ang pinakihintay ni Herang regalo, pero hindi ito rito magtatapos dahil magpapatuloy ang buhay nila bilang legal na mag-asawa sa batas ng tao at sa susunod ay sa batas ng Diyos. Pero alam niyang matagal na nitong napatunayan na sila talaga ang dapat na nagsasama bilang mag-asawa. They grow stronger together and learn so many things from each other, not to mention his styles in bed. Ngumiti siya nang humarap sa kanya si Hera. Matapos niyang magmano sa kanyang mga biyanan. Ganda mo ah. Ani rito kaya't nakagat nito ang labi.
Di niya napigil ang sarili kaya't agad niya tong hinawakan sa mga panga at tinalikan sa labi. He heard reactions from the crowd. Tong ina? Tumatawang sabi ni Victor sa may tabi niya. Bakit ba? Bagong style to ng kasal ngayon. Kiss the bride muna bago mga kung ano-anong seremonyas. Pauso yon ng isang Draco de Silva na dati naghahanap ng pagmamahal at atensyon, pero dumating ang pinakatamang tao sa maling pagkakataon. With Hera, there's love, and with love, there is contentment. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Hera at Draco. Nagsimula man sa pag-ibig nila sa maling paraan, tinama naman to ng pusong tapat na nagmamahal. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya. Pakinggan po natin ang pahapyaw na kwento ni Darren, ang anak ni Hera at Draco. It was Darren's habit to buy a woman. Siguro minana nga niyang ugali na yon ng ama niya, pero siya ay binata na naghahanap ng mapaglilibangan. He buys celebrities, simple women with decent backgrounds, but the woman came to him and directly offered herself for 300,000 pesos. Ang babaeng to'y empleyado niya sa kanyang kumpanya at ang dahilan, ipantutubos daw ng lupa na nakasangla sa probinsya. 1 o 2 buwan na silang naging bedwarmer sa isa't isa hanggang sa matuklasan ni Darren na ang babaeng ito pala'y kasal na sa isang lalaki na ilang buwan nang nawawala. May pag-ibig kayang mabuo sa kanilang dalawa. Pero paano kung ang babaeng to'y may iba ng asawa? Yan ang ating aalamin sa ating kwento.